sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Lunes, pagkaraan ng Pentecostes, ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang paggunita sa mahal na Birheng Maria sa titulo Ina ng Sambayanan o Ina ng Simbahan. Upang tayo maging marapat sa pagkaparangal na ito sa ating mahal na ina, kaysa ng buong simbahan o sambayanan. Halina't magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Sa mga may sakit, pagdasal natin din sina Yonsha, Evelyn, Teresita, Sister Terry, Remy, Lerma, Roger, Juliet. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Pagkalo mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kaadib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po ay nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway.
Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig ng Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. Gaya po ng sinabi natin kanina, ngayon kaisa ng buong simbahan, ay pinararangalan natin ang ating mahal na ina sa titulong Ina ng Sambayanan o Ina ng Simbahan, para po mas maging maliwanag kahit papaano ay liwanagin muna natin ang dalawang mahalagang termino sa titulong ito, ina. Alam natin ang ina ang siyang nagdadalang tao, nagluluwal at nag-aalaga sa anak niya. Simbahan, pag sinabing simbahan, alam natin ito yung kalipunan ng mga taong sumusunod, nananampalataya kay Kristo. At tayo po yon. Tayo ang simbahan. Now, maliwanag po ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat na tayo bilang simbahan ang katawan ng ating Panginoon, ang katawang mistiko ni Kristo, at siya ang ating pinaka-ulo. Ngayon, kung ang ulo ng simbahang ito na si Kristo ay pinagdalang tao, iniluwal at inilagaan ng mahal na ina, siyempre, kasama rin doon ang katawan. Tayo ang simbahan. Kaya nga po sa mas malalim at espiritual na pamamaraan at pagninilay, tayo rin kumbaga ay ipinagdalang tao, iniluwal, inalagaan at hanggang ngayon ay inaalagaan nga po ng ating mahal na ina dahil sa anak niya.
Ito po ang siyang makikita natin sa ating mabuting balita kung saan ay kumbagay ginawang opisyal ng ating Panginoon ang pagiging ina ni Maria ng simbahan. Sapagkat dito ay sinabi niya kay Maria patungkol kay San Juan na sumisimbolo sa sambayanan o sa simbahan, ginang, narito ang iyong anak. Na para bagang sinasabi niya sa kaniyang ina, mula ngayon, ituring mo silang iyong mga anak, sapagkat para sa kanila, namatay ako at muling mabubuhay. Mahalin mo sila sapagkat sila ay minahal ko. Kaugnay nito, kahapon ay pinagdiwa nga po natin ang Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga disipulo na siyang naging hudyat ng pagkaluwal ng inang simbahan sapagkat dito na nagsimula ang mangaral ang mga disipulo sa iba't ibang panig ng mundo upang mabuo na steadily ang katawan ni Kristo, ang simbahan na kinabibilangan nga po natin hanggang sa pagkakataong ito. Now, must be noted na ang mga alagad, bago ang pagbaba ng Espiritu Santo ay alumpihit, hindi komportable, nalulungkot, natatakot, hindi alam ang gagawin. Pero maliwanag na sinasabi sa Acts 1 verse 14, if I'm not mistaken, but it's the Acts of the Apostles, chapter 1, na ang mga alagad ay doon sa isang silid, nagkakatipong, nagkakaisa at matyagang nananalangin. At sinasabi doon, na nandoon ang mahal na ina, kanilang kapiling. Hindi malayo na ang mahal na ina ang siyang napakahalagang faktor kung bakit sa kabila ng takot, lungkot at pagiging alumpihit nila ay nagawa nilang magkaisa, magstay sa silid, matyagang maghintay at manalangin. Na kung papaanong ang ating mahal na ina ay naging source din naman ng kapayapaan at tapang at lakas ng anak niya, na si Jesucristo, sa oras lalo na ng matinding paghihirap nito. Ganun din ang naging epekto ng mahal na ina sa mga disipulo ni Kristo. Naging totoo siya agad. Tumupad siya agad sa misyon na ibinigay sa kanya mismo ng Panginoon. Narito ang iyong anak. Imagine, natural para sa isang ina na maging very down. Kamamatay ng anak eh. Nasaksihan niya mismo, nasa harapan siya na naghihirap at mamatay ang anak niya. Ang anak niya na wala namang ginawang masama. Baka yung mga nanay dito would attest na kahit may ginagawa o ginawang masama ang anak nila pag ganun ang nakikita nilang ginagawa sa anak nila, pinapatay. Maghuhurimentado, magtatanggol yan. Ibang mararamdaman niya. Si Maria pa ba na wala namang ginawang kasalanan si Jesus? Si Maria pa ba ang hindi pwede o walang karapatang makaramdam ng ganyang pighati ng isang ina? Pero tingnan po ninyo, nasa kabila ng pagiging tunay na tao ni Maria, na siguradong napuno ng iba't ibang mga emosyon, dala ng paghihirap at kamatayan ng kanyang anak ang ating Panginoon. Hindi siya nagmukmuk sa isang tabi. Hindi siya nag-isa. Hindi niya sinabing, kailangan ko ng oras mapag-isa. Masyadong matindi nangyari sa akin. Hindi. Tumupad agad siya sa mission niya. Hinanap agad niya at sumapiling agad siya ang kanyang makainang presensya sa mga alagad ni Kristo na ipinagkatubilin nga ng Panginoon sa kanya upang maging mga anak niya. Kaugnay nito, ay huwag po natin kakalimutan na sa pagbaba ng Espiritu Santo kay Maria, di ba yun ang sabi ng anghel? Lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
Nung mangyayari yon, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mahal na ina, nagdala ng tao siya. Ipinagdala ng tao niya, si Kristo, ang ulo ng simbahan. Hindi ba't po pwede nating maikonekta ito sa nangyari kahapon na sa pagbaba naman ng Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus ay nailuwal naman ang simbahan na katawan ni Kristo? Kaya meron tayong pagdiriwang ngayon na si Maria bilang ina ng simbahan sapagkat magkaugnay na magkaugnay ang dalawang iyan. Hindi nga ba't napakasarap isipin na meron tayong ina na hindi lamang nagluwal sa atin, kundi nag-alaga din, nagpakaina rin para sa atin. At ganon ang ginawa ni Maria, unang-una para kay Kristo. Hindi lamang niya iniluwal si Kristo at sinabing, okay na, tapos na, nailuwal na kita, laki ka na. Diyos ka naman, di ba? Kaya mo nang hindi. Sa bawat yugto, lalong-lalo na sa bawat yugto ng paghihirap ni Jesus, nandoon ang mahal na ina. Nandoon siya hanggang sa kamatayan niya. At yun din ang ini-extend sa atin ng mahal na ina. Dahil ito'y misyon at utos na mismong galing sa anak niya. Yun po ang lagi nating dapat isipin na yung pagkalinga at pagmamahal sa atin ng mahal na ina ay dahil sa unang dahilan, pinakamalaking dahilan, ang pagmamahal at pagkalinga sa atin ni Jesus na anak niya. Yun kumbaga ang tinagubili ni Jesus sa mahal na ina kung paanong minahal at nibig, kinalinga mo ako, na sinuportahan mo ako sa mga matinding yugto, paghihirap ng buhay ko, yun din ang gawin mo sa kanila na mga alagad ko na mula ngayon ay ituring mong mga anak mo. Siyempre, sasabihin ng ibang mga kapatid natin hindi Katoliko, bakit? Pwede naman ang pagkalinga at pagmamahal ni Jesus ay diretso na nating maramdaman na. Diretso na nating hingin sa Kanya. Pwede naman talaga. Pero magiging kawalan ba? Ni magiging kabawasan ba? Kung hihilingin din natin at i-accept din natin ang pagkalinga at pagmamahal ng mahal na ina. Gayong ang pagkalinga at pagmamahal ng mahal na ina ay reflection lang naman. At ang pinakadahilan niya ay ang pagmamahal at pagkalinga ni Jesus sa atin na anak niya. Hindi naman tayo pagmamalaksakitan at pagmamahalin ng ganito at hindi ng mahal na ina. Na sa bawat paghihirap natin ay nandoon siya at umiiyak siya. Lalong-lalo na ang ating paghihirap sa kasalanan. Hindi naman magiging ganyan ang malasakit pagmamahal sa atin ng mahal na ina. Kung hindi naman dahil sa anak niya. Sapagkat nakikita niya sa atin ang anak niya. Dahil tayo'y katawan ng anak niya. Hindi nga ba't dapat nating ipagpasalamat ito na bukod kay Jesus, ay naroon ng napakagandang bonus. Ang pagkalinga ng mahal na ina, ang pagmamahal niya na but a reflection lamang, sinag lamang ng mas malaki at mas ganap na pagmamahal at pagkalinga sa atin ni Jesus. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya sa pagdiriwang ngayon bilang pasalamat sa ating Panginoon sa pagkakaloob niya sa atin ng kanyang ina. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y
Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. Makapangyarihan siya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. O aming Panginoong Diyos, nalalaman namin batay sa aming karanasan na ang pagiging ina ng aming mga ina ay mas lalo naming kailangan at mas lalo naming nararamdaman at napapatunayan din linawan naman sa oras ng matindi naming mga paghihirap na mga pinagdaraanan. Doon mas lumulutang ang pagiging ina ng mga ina. Doon mas na-appreciate namin ang pagiging ina ng mga ina. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong ina upang amin ding maging ina, sapagkat alam mo rin naman na daraan pa rin kami sa mga matinding problema bago kami sumapit sa aming tunay na tahanan sa iyo sa kalangitan. Hallelujah! Salamat sa suporta. Salamat sa paggalinga. Salamat sa pagmamahal sa pamamagitan na rin ng mahal na ina. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Makita nawa natin yan sa ating mahal na ina. Ang bawat luhang bumapatak sa kanya ay luha para sa mga taong pinapahalagahan niya, para sa atin na mga itinuturing niyang anak niya, dahil itinagubilin tayo ng anak niya sa kanya. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung papaanong sa ating karanasan lumalakas ang loob natin kapag may nanay tayong nandyan para sa atin, mapagmahal sa atin, mapagkalinga sa atin. Yan sana ang maging damdamin natin para sa mahal na ina. Magpasalamat tayo sana sa Diyos para sa mahal na ina na nandiyan siya ang kumakalinga at nagmamahal sa atin, nagdarasal para sa atin. Sinasamahan tayo sa ating mga pagdurusa. Sinasamahan din tayo magdasal. Malapit kay Hindi kabawasan ang tayo'y maniwala sa katotohanan yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Espiritu ng Panginoon, lumukob sa sansinukob, baguhin aming loob. Alleluia, Alleluia. Espiritu ng Panginoon, lumukob sa sansinukob, baguhin aming loob. Alleluia, Alleluia. Espiritu banal, tanglaw ng aming buhay, Ama ng mga mahihirap, lakas naming lahat. Espiritu ng Panginoon, lumukob
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalam na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Taas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib ng sambayanan mong kinukupkop. Sa krus inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkataong pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukhuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gaya ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Pakisama po sila Joyce, Joselito Persico Diosa, Dionga Maria Jose, Erlito Ericso, Miguel Arsenio, Sergio Goring, Emer,
Mark Alfredo, Ricky, Ada, Dante, Luisa, Sally, Romy, Rodolfo, Alan, Larry, Connie. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ernest, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos at ina ng sambayanan. Kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis ni isang esposo. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Halina, Espiritu, kami panibaguhin ang pag-ibig mo, aming Diyos, ay binuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa sintang Birheng Maria, nanahan ka, siya'y naging ina ni Kristo na Mesiyas, sa gagawin ni Jesus na pagliligtas. Ikaw, O Espiritu, ay sumasa Kanya. Ang pag-ibig mo, aming Diyos, ay binuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pag-alabin mo kami, iyong iglesia, sa paglilingkod at sa pananampalataya. Pag-isahin mo kami sa adhika na ipangaral sa lahat ang mabuting balita. Ang pag-ibig mo, aming Diyos, ay binuhos sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pamamagitan, sa pamamagitan, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananalangin naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tulong at sa inyong pakikiisa. Maraming pong salamat dahil sa inyo ay nakatutulong po tayo sa iba at nami-maintain din po natin ang ating simbahan. Marami pong salamat sa inyo bukod pa sa mga naitutulong ninyo sa iba't ibang mga programa ng ating Pasay Parish. Thank you. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. May pakumpisan po kung gusto niyo makumpisan. Salamat.